buntis noong Setyembre 29, 2003. Lumaki na kasama ang aking mga magulang at nasayahin sa simpleng buhay. 8 taong gulang ako nang napagdesisyonan ni Papa na umuwi sa Negros dahil sa nangyari sa kanyang lola. Sumama ako kay Papa upang makita yung kapatid ko na dinala sa Negros ng aking auntie. Mga panahon na kailangan ng bumalik ni Papa sa Capiz ay hindi na ako sumama at nagpaiwan na lang ako kay na lola. Pinalaki at pinag-aral kami ni lola. Nakapagtapos ng elementarya, sekundarya at ngayon ay kasalukuyang nasa kolehiyo. Nasa 3 baitang ng kolehiyo at kasalukuyang kumukuha ng kursong Bachelor of Secondary Education major in Filipino. Proud ako sa lola ko dahil napagtustusan niya ang aming mga pangangailangan kahit sa pagtitinda lamang ng mga kakanin. Pinagbutihan ko at sumisikap ako sa pag-aaral para pagdating ng panahon makabawi ako sa aking lola. Maraming mga pagsubok ang pinagdaanan pero patuloy pa ring lumalaban sa aking buhay. Para balang araw ay makakamit ko ang aking mga pangarap sa buhay. Hay, kaya sarap balikan yung mga panahong wala pang problema. Kung gusto mong maglaro, laro lang. Kung ginugutom ka, kain lang. Sana may babalik pa yung mga panahong bata pa ako. Pero ngayon, nasa realidad na ako. At pagkagising ko sa umaga, may pasok man sa eskwela o wala, ay ako ang maghahanda ng pagkain namin. Bilang isang nakatatandang kapatid o pinsan ay kinakailangan ako ang magluto kasi yung pinsan ko hindi marunong.
Pagkatapos ko sa mga gawain ay maliligo na ako at pupunta na sa paaralan. Ito na pala. Bitingin mo. Tingnan mo. Kung hindi man ako susunduin, kinakailangan maaga ang pag-abang ko ng sasakyan para hindi malate sa klase namin. At sa eskwela, syempre hindi biro na sa kolehiyo. Hindi na tipo yung parehas sa elementary o sa high school. Dito kailangan magsukat para makamit mo ang iyong pangarap. Kahit na made-depress ka, pero okay lang yun. Dapat tapos laban pa rin. Nakaka-pressure, lalo na nakikita mo yung mga kaibigan mo, kaklase mo, at yung ibang mga tao na ang dami nilang mga achievements. Pero ikaw, at palagi ko na lang iniisip na kung kaya ng iba, dapat mas kakayanin ko rin. Para ipakita ko sa kanila na kung ano ang kaya nila, ay kaya ko rin gawin. Yo, palipay me? Pinsa na. Palipay. Huwag langit. Where is sa school? Namin sa school. Ay, sa school. Kay init kayo. Kinsa na, tingnan. No? At syempre, pagkatapos ng klase or pasok, ay hindi mawawala ang galaan. Nakakasama ko dito ang mga kaibigan ko kahit papano pa man ay nakakaiwas sa lungkot at sa pressure sa pag-aaral. Masaya kasi kasama ang mga kaibigan mo. Enjoy mo. Salamat, tunay na kaibigan. Kahit ganun pa man, gaano kalungkot ang buhay, nariyan sila magpapasaya sa'yo. Sila yung magpapatawa sa'yo sa mga oras na problema. Ang daming kaganapan sa eskwela. Ang saya-saya, yung tipong mga walang problema. Pero hindi mo alam, nape-pressure na pala. Yan ang mga kaklase ko kapag walang mga teacher. Ang saya-saya nilang kasama. Kung minsan, hindi mo madarama yung mga problema mo dahil nakakatawa ka nila. Siyempre, after 20 minutes, kapag wala pa ang mga teacher, nonchalant. Salamat kayo sa tighatod sa ako after class namo. Sa kinabuhing puno pag pressure, disappointments, ayaw kahadlok, kay ang tanan na solusyon. Maningkamot o bupadayon sa kinabuhi. Ako si Marisa Siloso Katipay, mupadayon para maabot ang akong mga pangandoy sa kinabuhi. Di mahadlok maguol, kay wasita mahadlok malipay. Ang tanan na akong pagpaningkamot para kini sa akong pamilya. Salamat Amahan na makagawang sa tanan kay ikaw nagagabay sa akong eskwela o sa akong pangandoy. Maong kini ang storya